What's up guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy. Nagbabalik! Kami po ay mag-aakot ng niyog. Ari po aming gamit, loader na po. Tadaan ko muna po sa patimbangan at sabi po na aming boss, titimbangin daw muna po. Wala pa pong tara para daw po mamaya dire-diretso na ho pagka tinarahan. Para isang timbak lang ho mamaya, di pa tatarahan ko muna ho. Sama ko pag-akot, yari si Utoy Roger at saka yari si Burluloy, kung tawagay. Si Tito Pets po. Papatimbang ko muna po dito sa aking kumpare. Para po mamaya dire-diretso na po kami. Ngayon po yung nagtitimbang, yung aking po kumparing baki. Pinapatarahan ko lang po para po mamaya pagka humakot po kami din dire-diretso na po kami. Pag natimbang po ng isa, edi okay na po kahit hindi ko na po patarahan. Kasi po may tara na po rin loader. Loader na lang po ang gagamitin namin paghakot. At ilang ari naman po yung mga dalawang balikla po ng loader. Naanakbo po na po kami. Malapit lang naman po kami hahakot at din At dalawa na lang po kami magkasama paghakot. At yung isa po namin ka-team kabugnoy, pinaiwanan po namin boss. Gawa na yung isa po namin kabugnoy, inuutusan po niya. Parang may inuutos lang po. Ay, hindi naman pumaring, hindi namin susundin. Hindi kami na lang akong dalawa ni Utoy Roger na kahakot. Dito po rin kay Tita Lynn po, niyugan po. Sa base pong ari, amin po muna ikakargay. Arihong aming pambulante. Iiwanan po namin muna itong aming pinagpilian. Yung pambulante po namin ari, pagka dating po namin ng budiga, pag napatimbang ko na po, edi ari po akin na po ring ilalagay po doon sa aming pangbiyahe na po. Nakabukod na po para hindi po kami mahirapan. Para isang hirap lang po pagtatrabaho. Diskartehan lang naman po pagdating po sa trabaho. Hindi po pwedeng bara-bara. Para hindi po masyado pagod. Kailangan po talaga kahit pa paano may kaunti po kayong diskarte sa pagniniyog. Tari naman yung sa una lang po mahirap. Pero pag nasanay na ho kayong araw-araw rin ginagawa ninyo, ay di wala ho, ang sakang katawan nyo talaga yung kung saan kayong manhid na. Kaya ho, kahit nagtain, hindi ho, nagtitiis na lang ho. At namin ang hapon naman, inom na lang na kaunti baka wala sakit ho ng katawan, gagayon. Lawakan ho ngayon ng niyog, may malaki ho, at saka may maliit. Ari ho, ay nagtaso ngayon ang presyo ng niyog, edi kaya ho siguro ngayon pati ho yung mga ngawit dinala na ho kahit putiin. Itong putiin dinala na, namahal na ho ang niyog Dati yung presyo lang isa ngayon ay tumaso na 60 sentimos. Sa 60 na ho ngayon. Wow! Kaya siguro ho yung iba tuwan-tuwa ho kahit ho alangan na dinadala na, hindi naman ho kami natanggap po ng alangan. At yun naman po pinababalik po ng aming boss pagka maalangan po. Kasama kasi ho nung kuprasin, pangit ho kupras ng alangan. Para gahong papel, nire-reject din ho yan sa pabrika. Hindi ho kagaya ng magugulang. Karing may itim, maganda ho ang kupras na, ng quality ho ng kupras. Pagka ho puti daw parang papel ho hindi ho magkaig Para daw ho walang mapiga. Paglalangis. Kailangan kasi yung naglalangis-langis yung kaunting ano nila para nila ho kayo naggagatan yan. Palibasa ho matigas na ho ngayon ng lupa, edi rihot. Napakadami nga ho din ngayong basag. Pagka ho kasi tag-araw, ay ang basag ho talaga hindi ho may iwasan. Hindi naman ho pwede nating bago ho magkawit, lagyan ho natin ng kutsyon sayang din ho. Hugi pa ho, tapos Uritex nila ang gagamitin ninyo, pang salusan niyo. Baka ho tayo tawanan. Kaya hindi ho may iwasan yan. Pagka ganun tag-init, talaga hong malamang ho lagi marami hong basag. May magtatapa naman doon. At yung lang naman ho talagang trabaho nila doon ho, taga-tapa lang ho. Yung ipinakita ko na ho sa inyo dati, di ko sinubukan ko naman ho dati magtapa, talagang ho napakahirap. Para mas gusto ko pa hong ganito ho, maghagis na lang ho ng niyog. Pagka doon ho sa tapahan pumilot na lang ho na pumilot pa kaliwa, napakasakit din ho sa kamay. Sabi ko nga, mas magaling pa ho magmaniho na rin loader, kaysa gayon. Pagka gayon ng mamanihuhin ho pag maghapon din ho kayong nakayuko talagang hindi nyo nakaka-street ho kami na nakakaganyan-ganyan pa. Buti na lang guys, mahangin dito sa aming inahakutan.
At malamig-lamig, marami pong puno ng niyog. Ito po ay niyugan po ng sing din po. Kapatid po noon, yung may-ari po nito. Kaso nga lang po, edi patay na nga po yung may-ari po nito. Ang nag-aano na lang po yung asawa. Si Tita Lynn po. Kanila pong niyugan ito ay nagkawit po kaninang maga. Eh kami naman ho sa Jaho nahakot nito. Pagkagarni yung kinawit. At doon din naman ho pasok nito sa aming budiga ho. Sa Alvarez din po. Ang pangalan niya po pala ng aking pinagtatrabawan po, Alvarez Compound po. Nuts Incopra dealer po yan. Hari po'y kilala po dito sa buong Quezon. Kahit po sa Laguna, kilala po, basta po Alvarez. Kung saan po ang mga nagdadala dati po sa amin dito. Abot pa po ng mga taga Batangas, napunta rin po din eh. Batangas, Bicol, at saka po Katanawan, dati may nagdadala din po dito. Wow! Gawa nang sa totoo lang, hoy, arihong Alvarez na ito, kinagis na ko na ho, aring pinagtatrabawan ko. Pinamulatan ko na ho ito, itong tapahan din at saka arihong budiga. Ari na nga lang ho yata natitira ho sa mga naging kasabayan ho, na pamimili ho ng niyog, ito na lang ang Alvarez. Gawa nang maganda ho magdala din eh, gawa nang may sarili ho kami timbangang malaki. Di ka po doon po sa iba, pag kami nagdala po ng niyog, doon pa po titimbangin sa baskula. Dito po sa amin, pagka napatimbang nyo po yung sasakyan ninyo, halimbawa, naka-jeep po kayo, may karga po kayong niyog, puno po yung jeep ninyo, idadaan nyo lang po doon sa malaking timbangan. At pag naidaan nyo po doon, titimbangin po yon. Pag natimbang naman po yon, at nadiskarga na po namin, kami po magdidiskarga noon. Naman ho, kahit ho kayo makwento, kami naman ho habang nakikwinti, diri-diretso naman ho ang trabaho. Kita nyo patapos na. Pagpasinsahan nyo na ho inyong kabugnoy, wag yung sana kayong magsasawang panoodin ang inyong kabugnoy. Yari naman ho aking arilibang ako din lang ho. Sabi ko baka ho din gaganda ho at asinsaw, sana naman ho. Pakisuportahan naman po na aking kabugnoy vlog ho, itong amin ho team kabugnoy. Ay, malapit na ho kami din matapos. Tapos rin naman ho aming pinagpilian ho ito. Ayan ho, kitang-kita nyo ito ho. Ayan, ibabalkan ko mamaya yan. Patitimbang ko lang ito. Yan naman ho hindi ho pipidi na ho pambiyahe ho yan at masyadong mapuputi yan. Eh di ko kuprasin na lang ho. Baka naman ho mayroong magdodonate dyan ng merienda. Merienda man lang. Kahit Gcash na lang ho. Nakapagod nga din ho. Buti na lang ho at matyagaan yung kabugnoy. Tsaka rin isang si Uti Rujon. Kanya naman hindi ako iniiwanan kahit kanina pa ako imik ng imik din eh. Talaga. Mamaya ho at tatawa pagkatapos na ho ang mag-vlog. Pagpasensyahan nyo na ho, talaga. Seryoso ho eh. Kahit na namamagod si kabugnoy, ularan ho yan. Pwede ho yan kahit saan ho. Kahit ho hindi pala ho aeroplano at mahirap ho manihuhin yun. Kaya rin loader. Eh, ikaw na mag-atras ito eh. Isa lang. At nasa din pa ho rin nasa ilalim at meron pa ho din sa ilalim eh. Hindi ho na yung basta madudukot at medyo mahirap ho. Di pinatras ko sa aking si Uti Rujon at rin naman yung maalam na din ng mag-loader. Lahat naman ho kami nagtutulungan din para humatuto lahat. Para hindi inggitan. Guys, ito nga po palang karga ng loader na ito. Ari po, ibabiyahin ko muna po doon. At ari yung mga pinagpilian humamaya, ibabalkan ko yan. Eh sabi ho ni Uti Rujon, hindi na daw siya sasama at malapit lang naman ho. Di ako na lang ho ang magmamaneho. So guys, nanak mo na po ulit yung kabugnoy. Pinamaniho ko pa rin loader. Ari po, ipatitimbang ko na po doon sa malaki po namin timbangan. Pag natimbang po, tataktak ko naman po doon sa aming pambulante. Yan po yung may-ari po ng niyuga namin hinahakot po. Yan po, si Tita Lynn po yan. Yan, yung babaeng po yan. Yan po nakaitim. Yan po may-ari namin hinahakot na niyog. Guys, ayan po, pinapatimbang ko na po ulit dito sa aking paring bake. Ito. Ari naman po, may magdadala po tayo ng niyog. Yan po si Kuya. Magdadala po namin ng niyog yan. Yan, nakatricycle na yan po. Taga-Highlander po yan. Kung sino po nakakakilala dyan, kita nyo naman ako, para si Randy Santiago. Nakasalamin pa. Guys, andito na po ako. Nadala ko na po yung isang biyahe. Yung mga pambulante po namin. Ito naman po ikakarga namin ni Uti Rujon. Ari pong aming pinagpilian. Kaya ako isusundo pa ho ng aking estudyante. Nasundo ho kasi ako ng estudyante ko mga 3:20 ho ng hapon. Ako kasi mamay lumabas na yung aking estudyante. Kaya ako ho nasundo noon. Guys, okay na. Naikarga na po namin na ring pinagpilian po namin kanina. Padalawang biyahe na po namin na rin. Pabalik na po kami ng budiga. Sama ka rin si Uti Rujon.
Timbang na puli kami dito. Ari pa dalawang hakot namin. Naniyog. Ari po last na ho. Base naman po ito guys. Ari pong mga paul po namin. Di ari po ialisin ko na po din eh. Ari po ikukuprasin po ari. Ito po tinatanggal kong ari. Yung siya po ang kukuprasin. Dahil ari pong mga nakatambak na rin. Di mga back din po ari. Tsaka ari mga alanganin. Siya rin yung gagawin hong ano, kung saan yung mantika ho natin. Madami pang proseso pagdadaanan yan. Lulutuin muna po sa tapahan. Babakin po, tapos lulutuin. Hindi ginipakita ko na po dati sa inyo doon po sa dati kong vlog kung paano po magkopra. Panoodin nyo na lang po doon para po malaman ninyo kung paano po magkopra dito po sa amin sa bayan po ng Sariaya. Ang inyong kabugnoy. At rin naman humami ang pinagpilihan ko rin. Di kakarga ko din sa truck rin. Ring nasa loader ho. So ako naman ho itataktak din ho sa elf. Ang nabiyahe ho na yung aking ama. Aring elf na rin siya ho naman yun yan. Pag misa naman ho at siya ho'y pilay. Di ako ho nakaka-extra pag mamaniho, papabrika. Pero pagdating naman ho din sa mga hakutin ho sa niyugan, di ang team kabugnoy na ho ang bahala diya sa paghakot ho ng niyog. At ako naman ho nakakautay din ho magmaniho kahit paano. Guys, ito po natanggal ko na po rin mga basag. Ari naman po aking natira ho, siya kung luludirin at kakarga ko ho din sa elf. Tari naman po ibabiyahe. Anoodin nyo ang mga kabugnoy kung paano po ka magtaktak ng niyog dito po sa elf. Tataktak ko na po rin tiratine sa elf po ng aking manager. Ang dala po na ay sa pabrika din po. Yung iba po naming sumobra. Guys, papakita ko po sa inyo kung paano po magtaktak ng niyog sa kabugnoy, sa loader. Tingnan niyo po guys. Yan po, tinataktak ko na po yan. Yan po, dahan-dahan lang po. At para hindi naman po maglagapak po, baka mamaya masira po ang ating elf. Medyo hirap po kasi ako dyan kasi po ako din po naghahawak ng camera po dyan. Guys, ipagpasisihan nyo na ako si Kabugnoy at garni ho lagi ang mga kuha ko. Ay ako naman po yung nag-uumpisa pa lang po. Wala pong camera man po tayo. Sana naman po guys ay nagustuhan nyo po itong aking video. At kung inyo po sana po nagustuhan, paki-follow, like, and share naman po. Kabugnoy Vlog po. Saka po ay Kabugnoy Channel po. Paki-subscribe na rin po. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang aking video. Paalam!